creek po yung likod na yan. So yan po yung boundaries ng property. Gilid po yan dyan. So mamaya, pasukin lang po natin to. Ayan. So marami pong puno ng mangga. And then hardwood. And then ano po. Creek. Kung gusto po gumawa ng intensive fish pan, pwede. Gilid lang po. Ganda po ito, hindi po maganda sa video natin, maganda po talaga kasi. Ayan, so may poste po ng kurente mga ka-permlat. Ito po yung maganda tayo ng rest house. Ito po dito tayo galing kanina. Part na yan. So ito po tayo galing kanina. And then ito po mga ka-farm lahat, so new property po tayo. Ang sukat po ng property is 3 hectare. Ayan, so napakaganda po ito mga ka-farm lahat. New gun. And then tuhog po ito ng barangay road mga ka-farm lahat. Ayan. So yun mga ka-farm lahat, bali may creek po sa gilid ng property. Bali ito po yung boundary nila. Ayan, ito po ay creek or ilog na boundaries po ng property. Ayan. So malinaw po ang tubig yan. And then, ito na po yung property mga ka-farmlat. Bali, ito po yung boundaries nila, itong nyug na to. And then, itong mangga na to mga ka-farmlat ay sakop na po ng property. Ano po? And then, ito pong creek, yan po yung boundary. And then, ito pong malinis na itong mga ka-farmlat ay sakop pa po ng property. And so, pwede po natin itong tayuan ng bahay, itong part na to. Kasi flat po yung area niya. Platted po yan. So, napakaganda po tayo ng bahay mga ka-farmlat. And then, creek po yung likod na yan. So, yan po yung boundaries ng property. Gigilid po yan dyan. So, ito pong ibabaw na to ay sako pa po ng property mga ka-farmlat. So, pupuntahan po natin yan mamaya. Pasukin lang po natin to. Ayan. Ayan. So, marami pong puno ng mangga. And then, hardwood. And then, sa puno ng nyug mga ka-farmlat, marami din po ito. So, ito po ay takaran na. And then, yung the rest po ay mga bagong tanim pa lang. Ay ito po ay mataas na, and then ito po yung mga takaran na part nyog. Ayan, so platted po itong area na ito mga ka-farmlat. Ayan, flatland. Napakaganda po mag-alaga dito ng hayop mga ka-farmlat. Platted po itong area na to. Ayan, kung gusto mag-alaga ng baka, kambing, tamang-tama po ito mga ka-farmlat, para at least mapanatili po natin yung pagiging carabao grass ng property. Ayan, so nakakatawa ito mga ka-farmlat. Napakaganda po ng property na to. And then napakaganda po ng ambience. And so ito po ay creek. And then may kawayan din po sa loob ng property mga ka-farmlat. Ayan, kung gusto mo magawa ng kubo, rest house, so may kawayan na po. Ano po. And then creek. Ayan, mayroong creek. Kung gusto po gumawa ng intensive fish pan, pwede. Kasi may creek naman po, may source ng tubig. Ayan. So may source din po ito ng kuryente mga ka-farmlat, kasi tabing barangay road po ito, malapit po sa poste ng kuryente. And then sa tubig, malapit din po ito sa patubig ng barangay. Ayan, so yun po napakaganda. Ayan. Bali, ito yung boundaries. Sakop na yan, sakop pa yan. Sakop, tatawid pa yan dyan? Oo, nandun yung muhon sa tawid nun. Nandun yung muhon sa kabila? Tawid mo, sa may nyug na yan. Ayan, sa menyug na yan. Ayan. So yun mga ka-farmlat, bali sakop po natin tong creek na to, kasi yung muhon po ay tatawid sa sapa. Ayan, yung muhon po ay naandyan sa menyug na yan. Ayan, sa menyug. Okay, tara. Lino ng tubig. Unang punso na yan, unang punso. Oo. Ito yan, sakop pa to. Sakop Tapos pa. na yun. Okay. So yun ang kaganda nito mga ka-farmlat, malinis po ang tubig. Ang linaw. So wala pong makikitang plastic. Ang makikita mo lang po ay mga tuyo-tuyong dahon. So yun po napakaganda. May mga islang maliliit. May hipon kaya dyan. So yun mga ka-farmlat, kung gusto mong gumawa ng intensive fish pan, pwede, kasi may source po ng tubig. Nandito yung mohon, idol. Sa kabila. Ay, itong santol na to. Ay, ano to? Istarapol. Kasama pa yan. Kasama pa yan. Ay, ayos ah. So yun, productive din po yung property mga ka-farmlat. Marami po itong tanim na hardwood, and then bearing trees meron din. Ayan, so may malaking puno po ng mangga, sa atin pa rin yan. And then ito, mangga rin po, sa atin pa rin. Ayan, ito po ay gilid ng creek. Pero bali, sakop na po itong creek ito mga ka-farmlat. Then itong kawayan, bali sa atin din po yan. Bali, sakop din po ng property. Ayan, so nakakatawa po itong property na itong mga ka-farmlat. Napaka ganda po nito. Hindi po maganda sa video lang, and then maganda po talaga kahit sa personal mga ka-farmlat.
Ganda, ano? Mga mahogani. Mahogani. Ayun, lalaki, ano? So dito, pwede na magtayo ng bahay. Oo, platted tong area na to, no? And then, tabing kalsada siya. Hindi yan naaapaw dito. Oo. So ito po yung part na hili niya mga ka-farmlat, pero hindi naman po ganun kahili. Medyo banaya din po yan. Then, halos puno po ito ng puno ng nyog. Ayan, so takaran, mga bagong tanim po, ano? Ayan, so ito po yung mga mahogani dun mga ka-farmlat. Ayan, so marami pong puno ito ng mahogani. Then, mangga. Marami din po itong puno ng mangga. Ayan, so dala pa to, ano? Pag ganun. Puntahan natin. Ayos, daming nyog. Marami po itong puno ng nyog mga ka-farmlat. So yun po ay hindi lang po natin alam yung saktong bilang niya. Pero pag puno po ang property ng nyog, so nagkakaroon po yan ng 250 to 300 kapuno ng nyog pag puno. Pero ito po ay puno naman po ito ng nyog mga ka-farmlat. Halos wala na rin mapaglagyan kasi dikit-dikit na. Bali ito lang po yung part na medyo kadalangan ng nyog niya kasi clearing po yung matataas na, ano po. Pero may mga bagong tanim naman na po yan. Ayan. So mga mangga, puro mangga po dito. Din yun, mahogani. Ayan. So tamang-tama po ito for farming. Kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, baka, kambing, baboy, pwede rin po. Pero sa baboy mga ka-farmlat, backyard lang po, pero pag maramihan, so need na po natin ng zoning permit. Ayan. Ganda po ito for bigas kung mahilig ka magtanim. Ayan, tama po ito. Kasi mataba yung lupa, pwede tayo magtanim ng gulay. Penya, pwede rin. Ayan, mataba po ang lupa dito mga ka-farmlat. Tapos walang mapaglagay ng nyog dito part kasi halos puno na. Nakalimang buong nyog. Oo. Nakakalimang 5,000. So yun mga ka-farmlat, nakaka 5,000 kabuo daw po ito ng nyog tuwing harvest. So ang harvest po ng nyog ay every 45 days. Ayan. So kaluwangan po yan. Ang kagandahan dito mga ka-farmlat, bukod sa tabing kalsada yung property, ay may access po ito na sa kuryente. Meron kasi tabing kalsada and then tabing sapa po yung property mga ka-farmlat. Ayan. So maganda po itong property na to. Carabao grass and then platted po itong area na to. So yun, babaybayin po natin yung kalsada mga ka-farmlat para malaman din po natin kung ilang meters po yung frontage niya. Ayan, medyo paus lang po ako ngayon. Gawa po nung nakaraan, nagkasipon po ako. Ayan. Tara idol, baybayin natin yung boundaries. Ayan. Idol, tingnan natin yung boundaries niya. Ay, yung pataas, yung bali yung frontage sa kalsada. Ano, mahaba pa ba yan? Mahaba pa yan. Mahaba pa? Mahaba pa yan. Sige. Mahaba pa ganyan. Makasamaan mo utol para mabaybay natin. Alam din yan ni Kuya. Sige, tara daw kuya para mabaybay natin yung daan. Kung gaano yung haba ng dikit niya sa kalsada. Ayan. Bali yung mga ka-farmlat, cemented na po ito. Itong kalsada na nasakop niya and then, ang distance po ito sa National Highway mga ka-farmlat is nasa 5 to 7 minutes. And then sa town proper naman po ay nasa 7 to 8 minutes mga ka-farmlat kasi malapit na po ito sa town proper ng Santa Elena. Ayan. Ay, ito dala pa rin to. Dala pa yan. Ito yung inaabangan ko, ibenta pala nung nakaraan. Ayan, so may poste po ng kuryente mga ka-farmlat. Then ito po yung maganda tayuan ng rest house dito sa property. Ayan. Kasi flat po itong area na to and then tamang-tama po ito sa rest house or bahay, pwede rin kasi malawak naman po Ganda. Yan. Medyo hinihingal ako mga ka-farmlat. Ayan to, manggahan and then may mga mahogani pa rin po. Ayan. So dito mga ka-farmlat, makikita mo po yung property mo. Ayan. Nyugan. Halos puno po ito ng puno ng nyug. Ayan. Yun ang kaganda dito mga ka-farmlat. Pag naandito ka, kitang-kita mo yung property mo. Ayan. So ito po, dito tayo galing kanina. Sa part na yan. Ganda.
Yan. So, dyan po tayo galing kanina. And then, ito po yung part na pwede rin natin bahayan or pwede po natin tayuan ng rest house. Yan. So, pasok po sa sasakyan dito kasi ito na po yung kalsada. Ayan. So, napakalapit lang po ano. And then, left and right po ito ng kalsada yung property. So, yung kabila sa atin pa rin. Yan. Ganda. So, ito yung property mga ka-farm lot na masasabi kong maganda, hindi lang sa video. Maganda po talaga to kahit sa personal. Ayan. Tamang-tama po ito kung naghahanap ka ng retirement plan or investment, pwede rin kasi tabing kalsada po yung property. And then alam naman po natin na pag tabing kalsada yung property, yearly nagtataas po ang value niyan. And then mabilis po magtaas ang value if tabing kalsada po yung property. Ayan. Ay, yung poste na yun kuya sa atin pa rin? Oo, nadyan pagkita niya sa unahan. So unahan pa niyan? Konti lang. So ang frontage nito ay nasa 200 meters. Nasa 200 meters po ang frontage ito, more or less. Kasi mahaba na. Yan. Haba. So ang frontage ito mga ka-farm lot ay nasa 200 meters, more or less. And then ito, mangga pa rin. Marami po itong puno ng mangga. Ayan, mangga pa rin. Ay, ito anong puno to? Isak na nga. Isak. Ano bang ginagawa dyan? Ginagawa mga upuan. Matigas siya na kahoy. Okay. Marami din po itong hardwood. Ayan. So ito kababaan pa. Ayan, kababaan pa po ng nyug. Yan. Yung mga farm lot dito medyo hili. Pero pagbaba natin pantayin po yan. Ayan. So ayan. Dasik po ito sa puno ng nyug. Ayan, halos wala din mapaglagyan. Ano? Yan. O tara boss. Doon tayo sa unahan. Ayan, so yun mga farm lot, bukod sa nyug, para gumanda yung property, pwede po natin taniman niya ng santol, kakao, rambutan, para maging productive po yung property at gumanda po ano. Ayan. So, tama po ito kung mahilig ka magtanim. Ayan. So yun, yung solar na yan, lampas pa. Saan? Ito na yung boundary. Diretso doon. Itong anong tawag dito? Madre Cacao. So yan po yung boundaries ng property mga ka-farm lot. Diretso rin yan dyan. Itong kakao na ito, gigilid yan dyan. And then, didiretso po doon. Yan. So, mahaba pa ang frontage ito mga ka-farm lot. Doon ang kalakihan niya. Doon sa unahan. Okay, so ang frontage ito mga ka-farm lot ay nasa 170 o 180 meters po more or less. Napakahaba po ng frontage ito mga ka-farm lot. So hinihingal ako. So yun mga ka-farm lot, napakaganda po ng property na to. Ayan, kung interesado po kayo, pwede na po message sa Viber, WhatsApp. So ilalagay ko po yun sa screen. And then kung may mga tanong po kayo, nasagot naman po kami. Ayan, so sa documents mga ka-farm lot, ayos po ang documents ito. Bali, OTC title po ito. So yun mga ka-farm lot, abot dyan pa po ito, kikilo po yun dyan, mahaba pang frontage ito mga ka-farm lot. And kung interesado po kayo, message po ako at abot dito na lang po ang video natin. So yun mga ka-farm lot, thank you po and then dagsang biyaya po sa ating lahat.